Matagal na itong painting na to. Alright. This reminded me of our old house dito sa Pateros. Welcome sa panibago nating vlog. For this video nga, meron tayong panibagong natuklasan dito sa may Pateros. Kakaiba nga ito at talaga namang napaka-inspiring ng bawat ginagawa nila dito. Ito nga yung likhang Pateros at pinamumunuan niya ni Uncle Bob Cruz Yumul. Isa nga siyang legendary artist dito sa Pateros. Kaya naman, samahan niyo ako sa aming kwentuhan. Let's go! Magandang araw mga langga na nanonood sa amin. Kaya ngayon, meron tayong special vlog at meron tayong ipipicture dito mismo kung saan ako pinanganak, kundi sa may Pateros. Ayan, meron palang art gallery dito na existing. Makikilala natin ang legend kung sino ang naging founder at nagpaumpisa nitong art gallery. At talaga naman, makikita nyo sa likod ko, ang daming mga artist niyan na gumagawa ng painting. Kaya naman, itutour tayo nila. Ayan, syempre makakasama natin. We got lucky kasi he is from New York na. Ayan, so nag-stay na siya sa New York at bumisita lang uli siya dito sa may Pateros. At we got lucky dahil kikilala natin ang isang legendary dito sa Pateros. Legendary artist. Ayan, walang iba kundi si Uncle Bob o Bob Cruz o Roberto Cruz Yumul. Kaya naman, tara, samahan niyo ako. Kilalanin na natin siya. Let's go! Oh, Weng! Hello, Uncle Bob! Welcome. Kumusta? Mabuti. Ayun, such an honor na kinalala ko po kayo. And grabe, isang legendary Pateros artist, si Uncle Bob o aka Roberto Cruz Yumul. Yan. Okay, hi. Bati muna po kayo. Uncle Bob po ito. Okay. Welcome to Atelier Betismo. Kakaisang art gallery dito sa Pateros na pinagmamalaki namin. Okay, ito po ang pinaka-opisina namin. Alright. And Wow. this will tell you kung ano theme nitong gallery namin. Puro bulaklak. Ang istorya niyan talagang kakaiba. Ito po ba gawa niyo to, Uncle Bob? Hindi ito Kayo ginawa ko, nagrilo? pero gawa ito ng isa kong relative Relatives. who happens to be a national artist. Wow. Si Jose Flores. Jose na Flores. Taga San Fernando. Pampanga? Ginawa niya to. Alright. But, he is a national artist. Mhm. And so this is ito kakaibang pisto. This is actually part of a series Wow. with a history. With a history. Oo, ito nakaw na art ito. Nakaw na hard. Bakit? Okay. Mahabang istorya at ayokong incriminate ang sarili ko. Alright. Pero ito, may katuwang na piyesa ito nasa Oaxaca, Mexico. Nasa Mexico. So Okay. sa tingin nyo, ilang taon na tong art na to? This was made in 1927. Wow. Okay, at the time of this national artist. 1927. 1927. Oh, wow. Grabe, Yeah, ah. let's not talk more about it because I will be incriminating Yeah, myself. alright. Okay. So, And this is a sample of the kind of work we do here. Yan. May history to. Nalubog to sa simbahan ng Lubao. Oo, Lubao. Alright. Nung magkaroon ng pinatubo, Mhm. na-discover ito, may patisira and all that. Nabili ko sa isang antique store. Tapos ni-restore ko using a system they call Torneando de Alambre. Ginagamitan ng mga Torneando de Alambre. Wow. Nag-wear a wire turning ka. Mhm. Okay? You'll notice, pati yung base, basically alambre, no? Mhm. Pero in this case, aluminum. And then yung yung mga branches niya, ginamitan ko ng tanso. Tanso. Oo. Yeah. Tapos yung mga bulaklak at saka
at saka bulaklak at saka leaves, mga galvanized iron. Eh, sino po yung yung nag-ukit niyan? Hindi natin alam. And then, sigurado to, mga ano pa to. Coming from baha, Coming from an old church. Old church, yeah. So you can imagine na matagal na yun doon. And then talagang napabayaan at mabuti na lang na At ginawa niyong piece of art, no? Yeah, piece Grabe. of art, yeah. Sobrang napaka-creatives Okay. nyo. It is. So from Okay. from binahana na halos parang wala nang pakinabang, and then you will see ngayon is a piece of art with your kumbaga signature na Alambre. alambre. Yeah, the turning of wires, Yeah. torneando de alambre. And Torneando then de this alambre. is something that fascinates me. I'm basically a collector ng mga mother and child. Wow. And this is part of my story. I'm a mama's boy. Uh-huh. Okay? At age 11, nawawalay ako sa aking nanay. And I did not see her for like 8 years. And then, after those 8 years, I felt a guilt dahil I've lost so much time sa mother ko. Nang mamatay ang nanay ko hanggang ngayon, every single night, iniisip ko nanay ko. And then, kung pupunta ka doon sa garden ko, sa may Piro Sales, meron akong 24 statues Alright. made of stone. So mamaya pupuntahan natin yun. Yeah, gawa Alright. gawa sa San Fernando, Pampanga. And sir, kung matanong ko lang kayo, paano kayo nag-start maging artist? Oh, and Ayan. that's a story unto itself. Okay. Ibalik nyo kami sa nakaraan. Ako po ay 80 anyos na po. Okay? Marami nang dinaanan ako sa buhay. And I've actually been a retiree for the past 20 years. Alright. Hindi siguro ako titigil kung hindi ako nagkasakit, nagkaroon ako ng heart attack, nagkaroon ako ng stroke, bago-bago. So, natapos na sa pag-aaral ng mga anak ko, nasa States lahat. Okay? Nagawa ko na ang lahat sa buhay. I used to be a college professor sa De La Salle University. I have a master's degree in business. I have a master's degree in philosophy. I become a senior executive sa Ayala at saka sa RFM. I've been rich. I've done everything. And then until sa period in my life when I said, tapos na ako. Matatanda na mga bata, tapos na tayo, pwede na tayong mamahinga. So, umikot ako. Pumunta ako sa Burma, naging monghe ako. Alright. Buddhist monk doon. Naging monghe kayo? Naghahanap pa ng inspirasyon ba? Tapos na ako, okay? So naisip ko, umikot-ikot. Ikot ako ng ikot para akong vagabond. And then I found myself sa Mexico dahil itong si Direk. Yeah. Okay? Sa kanyang research, ang aming pamilya pala ay galing sa Mexico. Okay? So, eto yun. Ito yung history, guys. Okay. Yung lolo ko na Isidro Cruz at saka yung lola ko tumaka sa Mexico. Alright. Okay, dahil hindi sila tinanggap ng kanilang mga magulang. Sumakay sila sa Spanish galleon Spanish na guy. nanggaling sa Espanya, nagdaan sa Acapulco, papuntang Manila, China at saka Japan. So, anong year yan? Ano yan? Yun ang turn of the century. Alright. Paalis ng mga Kastila, pagdating ng mga Amerikano, nagkataon nandun yung aking lola at lolo. Walang eroplano noon. Naiwanan sila. Halos puro barko yan eh. Oo. Kaya dito na sila nagtayo ng pamilya. Nag-iwan. Nag-iwan. For good. Okay, kaya po. So yun ang istorya namin. Mga Meksikano at mga karamihan. Yung roots nyo talaga, So, Mexican. Ikaw, Meksikano ka rin pare. There is no way to deny it. Yeah, Yung forma lang natin. Yeah, di ba? Okay. So that's it. Ito, So ito yung pinaka, atelier betismo. Atelier Betismo. Yeah, and then, Ibig sabihin ng atelier sa Spanish, atelier is like a shop. shop. Taller. Yeah. Pero kakaiba ang shop for arts. Ang tawag niya atelier. Alright. Is atelier para los artes. Oo. Okay? Yung Betismo sa Meksikano, ang nickname ko
Beto, Beto. for Roberto. Oo. Okay? Beto for Roberto. Kaya Atelier Betismo. Hindi ako artist dati. I was an art major, pero I never touched the brush. Alright. Okay? Pero nitong So during ano na to, college days nyo to? Hindi. Just less than a year ago. Ah, talaga? Less than a year ago. Ago lang? A year ago lang? Wow. Hindi, a little more than a year ago. February last year. Alright. Okay? Nasa Oaxaca, Mexico ko. I was just a vagabond. Talagang, Ikot-ikot kayo? Oo. Hindi, tapos naglalasig na ako. Alright. Wala nang saysay ang buhay mo at sa 79. Try waking up as an old man and asking yourself, ano bang kalokohan na pwede kong gawin today? Hindi, okay. Alright. But in my case, nasa bangketa ko, nakahandulas na ba ako? And then lasing. Alright. And then all of a sudden, naramdaman ko, may sumisipa sa likuran ko. Nakasalampang ko sa kamera. No. Ano ba kung gano'n? Tapos na-realize ko, ang nanay ko, ang sabi niya sa akin, anak, maayos ang naging buhay mo. Ikaw ang pinakamatimo kong anak. Oo. Dito ka nalang ba mamamatay? Yeah. So natauhan ako. And then sabi ko sarili ko, That's the turning point. no, may Yeah. mensahe to, may mensahe to. And then kataon, pag ano ko, puro bulaklak nakakita ko. Bulaklak. I remember as an art major, Alright. paborito ko si Claude Monet. Claude Monet. Yung contemporary ni Vincent van Gogh. Pero ever since ba, Uncle Bob, mahilig na kayo sa art? Mahilig from a distance, not Oo. as an artist, Not but an artist. as an appreciator. Appreciator, yeah. Okay, pero I tried my hand at it. And then I did something original. Yeah. Oo. Instead of straight painting, gumamit ako ng structure. Yeah, yeah. Alambre. So yung alambre is a very good example. Yeah, no? yeah, yeah. Ito. This one. Okay? Yeah. Itong alambre, sa halip na pipintahan mo kaagad, ito, may structure ka na. Kaya it makes it easier. And Hindi. I think kayo pa lang gumagawa nito, no? This is unique. Yeah, na-encounter Okay? ko. Okay. And so, yan, it is an art piece by itself. Pero you can improve on that by painting it, creating a certain feel, no, a certain context, the proper contour, and a finish that makes you feel good about Yeah. it. Tara, ikutin pa natin, Okay. Uncle. So, this one, napaka-iba naman to, no? Tall. Pero this itself is a very good example. Itong art na to, this I promoted sa Mexico. Ah, Where right. I gained popularity. This one? Parang napakabigat, ah. Ang concept dito talagang ganyan. Okay. Okay. This is Betismo pure and simple. Kung ilalagay mo to sa labas o sa loob, makikita mo, and I may be imagining it, matanda ka kasi ko, so I can be forgiven. Yeah, no? yeah, yeah. Pero makikita mo na if you create something beautiful, okay, the plant itself tries to imitate the art. Oh, talaga? That is what Nice. Betismo is all about. Tignan mo, look Galing, at it ah. this way. So, from this angle, From this angle, parang yung plant is really growing up. Parang itong bulaklak na to sa kanya. oo nga. Okay? Makes And- sense, yeah. And this is styled sa art na to. It's called impressionismo. Impressionism. Impressionist. Ang importante dito, kay Van Gogh, kay Claude Monet, importante dito for you to look at it from a distance. Yeah. And for you to realize na from a distance, it create a feel, no? Yung halaman, parang tuloy-tuloy, paakyat. And then parang lumalabas yung bulaklak from the frame. Oo nga, no? Oo nga, no? Impressionism. Oo. You cannot appreciate that kung close ka dito. Yeah. Pero from a distance, You will see the 3D effect, eh. yeah, Yeah. exactly. Yeah, You yeah. got it. Oo. You got it well. Oo. Okay. And then this one, may mga Ganyan. definite Okay. painting din po dito. So, gumamit kami ng sa halip na alambre lang, gumamit kami ng laser. You Yeah. can feel it, no? You can feel- Alright. At this one is laser nga, no? Oh, laser yan. Ah, okay. That's Okay. nice. So, pati yung pagkakrak ng parang Oo. buhay na buhay siya, di ba? Oo. And then again, impressionism. Look at it from this side, no? Tapos,
So magtatayo ka lang ng base sa kanyang ano. Yan. Oo nga, no? Nice. That completes it, di ba? Yeah. Ay, And you have a lot of painting here. Oh, and then I'm selling this to hotels. Oh. Yung imagine an empty hotel room. Yeah. Lagyan mo ng ganyan. Their wall, no? Oo. It brings light and color. Oo. And this one is your masterpiece na ba? Ito, ano to? Nabili ko to sa yung time ni Imelda. Okay. Okay? So, matagal na rin tong painting na to. Matagal na itong painting na to. Alright. And this reminded me of our old house dito sa Pateros. Ganyan-ganyan ang itsura. Ganito. Ganito. Nice. Kaya I didn't have a choice but to buy it. Yeah. So ito, gagawin namin ngayon parang family photo. Yeah. Tawag namin old house. Tapos meron kaming family crest. Ang family crest says, iba ang cruise. Iba ang cruise. Okay. That's nice. So this one, Okay. this one execution. The same thing, pero different feel. Different color, Okay. different feel. And you can you will understand ang gumawa nito batang babae. Talaga? Siguro mga 14 anyos. So I do believe nga, Uncle Bob, nag-ano na kayo, nagtitrain kayo dito, dito mismo sa At saka doon sa garden ko. Oo. Okay, nandun. Ayan, then this one, a painter of mine, a friend of mine came, Mar Zamora. Yeah. Dinare ko lang sa kanya, I'll buy you a drink. You finish. But she did din yung signature nyo, no? Yung wire sa akin, pero yung finishing it, I see. giving it So that it's collaboration nyo? collaboration. Oo. Okay. Nice one. Galing. Ito galing kay that guy Ivan. Ivan, yeah. Sabi, parang siya, battle fatigue siya na artist, tapos pinupuwersang gawin yung retail. Yeah. Yan ang style niya eh. Oo. Okay. Maybe baka na-boring na siya doon sa Ito. Ito, gawa ito ng anak ng sekretarya ng vice mayor. This 8 anyos. 8 anyos. 8 years old. 8 anyos. Wait. Wow. Just a proof na ang Galing art. napakalaki nung niya. Masterpiece niya. Sumalampak talaga siya just to be able to create that piece. Yeah. Ayan. And then ito na yung sinasabi nyo kanina na your retail. Nag-ano muna ako ito. So, Alright. Iba pa yan, no? Iba pa. And then you'll notice ito. May I have about 400 pieces. Wow, 400 okay. pieces. I've sold about 500 pieces already. And I'm trying to cut on it dahil nga nahihirapan na akong tapos So there you are. Pero pinagmamalaki ko, may isang grupo nito, may mga bata at saka matanda. Yeah. National Art Month, February last year. Challenge ko dinner ko si Mayor. Mayor, supportahan mo ko. Magkakaroon tayo ng exhibit using people who have never touched a brush. Wow. Within Art Month, at the end of February, we held an exhibit. We have about 37 pieces nito. Saan ginawa yung exhibit? Doon sa garden ko. Right. Garden ko. Yun. I think 8 years old din yung gumawa niya. 8 years old, wow. 8 years old. So marami kayong naging estudyante. Mga at least 800 na ngayon. Ano to, nag-enroll sa inyo o talagang min-mentor nyo lang sila? Hindi, nag-enroll. Nag-enroll din sila? Si Mayor's office ang So, nagre-recruit. or scholar ni Mayor ba? Pero pagdating dito, I take care of everything. The canvases, the paint, the brush, everything. Everything, yeah. And then, most of them, for the first time, mahahawak ng brush. So, tuturuan namin from scratch. Yeah. Tuturuan namin how to mix paints. Tuturuan namin yung color wheel, for different primary colors, you can, change it to different So, everything colors. from A to Z talaga yung pagtuturo And then you nyo. can imagine the excitement. After 3 weeks, pwede mo nag-uuwi na ng work nila sa kanila. Wow. Kaya ito, si Ivan, ito tinatawag naming kuya ng artist ng Kumusta, Sir Ivan? ng Pateros, taga-Pateros to. Ayun. Okay? Oo. Ako Siya- po pala si Ivan. I started here
last January 26. Oo. And ngayon, isa ako sa kasalukuyang team manager but I'm backing out as one of them kasi nga it compromises my creative thinking. Tsaka yung naisip ko rin pag yung mga workers na yung mga gawa nila na iwan, syempre pagka pina-retouch ko lang sa kanila ng sila-sila lang, mas lalong nagdudumi. So, ako yung sumasalo. Alright. But hopefully, yung ibang mga team managers makapagpatuloy pa sila. Since So, they decided ka na ba talaga, Ivan? are, opo. Pero, sasakay pa rin naman po ako sa mga workshop nila. Alright. Apo. So, good luck to your endeavors sa journey mo as an artist. And, ayun, naniniwala kami kung saan ka man mapadpad makakapag-create ka ng Saka hindi mawawala sa kanya pagka-artist. Yeah. Oh. Okay, once an artist, you never leave it. Yeah, yeah. Oh. Thank you, Ivan. And, ilan taon ka na? 26 po. 26. Oh, Alright. pero I like the guy. Yeah, like the guy. Good artist. So, Okay. nakita ko dito, Uncle Bob, is eto na, pa-dispose na to. Yeah, papuntang San Diego to. San Diego, Papuntang California. Indonesia, papuntang San Diego. May General Santos kami. More on Filipino community rin ang bumibili? Or? Hindi. Different Mga ano rin? expats, they love it eh. The Alright, expats. alright. Lalo na yung mga ganyan. Ito. Mhm. Okay. And if you'll notice, lalo na itong mga frames namin, mga old wood yan, mga 19th century or early 20th century wood yan, yung mga lumang bahay. Oo, na ginagamit namin. Oo. Oo. Nice, nice. So, you see, hindi na namin tinatanggal yung mark ng pako. Oo. Because that adds to the value eh. Mhm. Adds to the value. And then, inaayos nyo lang siya. And then, Kaya mapupunta tayo dito. Nakita eto na namin. yun, eto na yun. Nakita namin yung original approach namin, limited number of artists kami. Eh, kami dyan sa dulo. And meron kami sariling mga beds for them. Kumakain kami sabay-sabay. Para camp. Oo. Okay? But we only could accommodate about 7 to 8 people. Nung matapos yung first project ko last year, na-realize ko na parang hindi democratize yung aking approach. Parang ano pa rin elite. Yeah, yeah. Elite ang approach. And I felt na perhaps I should come back and expand it. And the only way you can expand it para doon sa masa is talk about livelihood. Livelihood. So Yeah. ito, naging So, eto na yun. Wow. Oh. Guys, ito, Oo. mga palangga, ito yung mga kanilang ginagawa talaga na normally, yan, talagang halos mass, May mga mass production. production to. Pero at the same time, Weng, bawat isang piraso nito, this is hand-painted, okay, laser. Bawat isa, at least 7 pairs of hands ang gumagawa nito. Kanya-kanyang specialty yan. Wow. Mukha ito, sasabihin ko sa'yo, i-reject ko ito eh. May problema yung mukha niya eh. Oh. So, pag hindi ka mukha, medyo no? Oo. Pero ito, popular ito. So, sabi sa amin sa Catholic Trail. Yeah. Diba? Santo Papa, no? Santo Papa, yung paborito ngayon. Tapos, yan. Yan. So, at a certain point, siguro we will be a distributor of as many santos as possible. And then, ang sabi is, by creating these saints or these santos, which is a devotion among Catholics in the Catholic, Philippines, yeah. no? Siguro, matuto mga bata magpinta. Siguro hindi to the point of being talagang highly skilled. Pero at the same time, devotion to the saints. Yeah. Okay? And people's attention to arts is something that adds significance to livelihood sa Pateros. At saka ang positioning ng Pateros as something, as a place known for something else aside from balut and alfombra. Yeah. Okay. Pwede, no? Ito talaga yun. Actually, nagulat nga ako, meron palang ganito sa Pateros. And then, And then kay Mayor, Mayor Herman. Geraldo. Okay. So, kailan nyo in-start yung livelihood na yan? Last year or ano? 2.5 Alright. months ago. 2.5 months ago. So, bagong-bago lang. Nagkataon lang doon sa aking garden. We ran out of space. Yeah. And nagkaroon ng problema yung
asawa ko at saka ako, pinalayas ako doon sa aking gallery. Oh, seryoso So, ba? totoo, Oo. ha? Tapos, nabalitaan ni Mayor kung ano problema ko. Okay. Sabi niya sa akin, walang problema, may lugar dito. Sa, tawag dito, nakalimutan ko na. Binigay niya sa akin to, at saka yun. So, para i-justify, this is a government, Yeah. para i-justify, may livelihood component. Yeah, correct. Oo. So, that So, livelihood yun yung kanina nasa labas. Oo. Ayan. Ayun. Oo. And then, eto na yung ano, no? Eto na yung mga mass-produce natin, no? Mass produce na. Wow, Hintay ang lang dami, kami ah. ng bagong delivery ng ng frames. Oo, ang dami. Okay. So, nakita ko, bulk na siya, no? Oh. Oo. And then this is something, for instance, sa Santa Marta, ang plano ko nito, i-distribute sa lahat ng houses sa Pateros. Because that was part of my original mission. This is not a money-making endeavor for me. Missional pa. Oo, this is something I promised my mother. Yung habang nakasalampak. Oo, so the nasabi ko sa turning nanay point, ko, yeah. I'll do something good for Pateros, Nay. Okay, that's the story. Wow. It's as simple as that. Ang Ito nga. galing, ang galing. Somebody will just have to say, okay. So, work I it believe, with- Uncle Bob, no, you're from New York na. So, paano nyo ino-operate nyo ito? Pabalik-balik ba kayo? Or Hindi, nagpabalik-balik ako, pero katapusan na. Kasi sa ngayon, ipapakilala kita sa grupo ko. Yeah, alright, Okay, let's go. ito ang magandang segue nito O mga bata, So, ito yung grupo ni... Boss Weng. Ito Ang yung tanong grupo niya ni sa akin, Uncle Bob. Ang tanong niya sa akin, paano Yeah, ngayon? here you go. Ikaw. Alright. At paano ngayon? Oo. Okay, nagpabalik-balik ka. Mhm. Anong katapusan nito? Mhm. Ang sabi ko, tamang-tama dating mo dahil ngayon, nag-uusap nga kami kung paano ako lilihan sa kanila Aha. in such a way na hindi masasayang yung aking inisyatibo. Yeah. Okay? Oo. Siniguro ko na hindi ko ibibigay ito, iiwan to unless sigurado ko na mayroong mga taong Magtutuloy. pagtutuloy. Yeah, Ito sila ngayon. So, yan. Hi, Gusto guys. magtutuloy. So, Yeah. pakilala nyo sa inyong mga sarili. Pakilala mo yung sarili mo. Hello po, I am Sofia Villanueva. Taga dito lang po ako sa Santa Ana Kanan. Alright, si Sophia. And this one, si Ma'am. Hello po, I'm Eds Cruz. Isa sa mga pinagkatiwalaan ni Uncle na kanyang kamag-anak. Ayun, at si Ma'am. Hello po, I'm Babette Cruz Gonzales. Uncle ko po si Uncle Bob, isa rin sa pinagkatiwalaan niya rito. Ayan, at syempre, nakilala na natin si Sir. Yan. Once again, ako nga po pala si Ivan Bautista and galing lang ako sa isang workshop and tuloy-tuloy na ako hanggang ngayon. Ayun. So, meron dito, ito yung team nila guys, mga langga. So, kikita natin, ito yung team ni Uncle Bob na magtutuloy dito because si Uncle Bob is na taga New York na siya, pero pabalik-balik din naman siya po dito sa Pateros. Yeah. Importante sa negosyo ko, ang negosyo ko ngayon tinatawag non-profit. Non-profit, Okay? yeah. Pupunta ako dito, it's not so much for the profit, but kung ano yung vision, something that you want to happen. In this particular case, nangako sa nanay ko, okay, babalik ako. Yeah. At hindi ko sasayangin ang natitirang panahon ko. And I think I succeeded. Palagay ko, happy ang nanay ko sa akin dahil sa halip na nakatiwangwang ako at lasing, I did something to create employment, appreciation for the art, Yeah. lot of activity, yung involved workshop, nakakatulong sa mga tao, and to promote sining. Oh, Okay? at the same time, tourism ng Pateros. no? Tourism. Yeah, okay? yeah. Ang Pateros has a different culture altogether. Yeah. No? Ano yan? It's eclipsed by a lot of CBOs, CBDs. Yeah. And then ang Pateros may identity crisis. Dahil hindi mo alam kung ano siya city ba siya o town? Metro Manila ba siya o probinsya? Actually, Okay. municipality pa lang talaga. Municipality And pa rin siya. hindi pa siya magiging city dahil And then maliit lang eh. sa takbo ng panahon, ang mangyayari nito kung tatanungin mo ko, ang kinabakasan ng Pateros mapupunta either to Taguig or Makati. Wala naman kasi talagang ipagmamalaki. Maliit yung lupa ng Pateros. Yes. Okay? Yung mga taga-Pateros, sanay lang silang tumanggap ng tulong.
dahil nga sa sitwasyon nila, walang big industry dito. Alright. So in one way or the other, I'm helping create economic activity. I'm creating appreciation for the art. I promise, Mayor, tutulungan ko siya convert Pateros into an art capital. Yun. At the same time, sabi natin, gagawin nating sentro ito ng paggawa ng pinturadong patron Yun. na pwedeng ipagmalaki sa buong Pilipinas at siguro sooner or later abroad. Sakto, taga-Pateros din ako. Oo, Tama-tama. So, Magaling. Uncle Bob, pasyalan natin yung dun sa labas. Oh, yung sige. actual na Oo. nagtitraining Okay, o sige. yung nagpe-paint doon. Let's go! Yeah, alright. Actually, you caught us on a bad day dahil Oo. tinatapos namin yung mga bagong santo. Oo. Tapos we are transitioning into a next project. Mm-mm. Okay? So, for So example, for ito instance, sila. ito ginawa namin the past week. Aha. No? Tinatapos lang namin sa Santa Tinatapos Marta. yun na. Ano yan? Nakaano Pateros ka? yan. Ready na? Ha? And And then yung likuran niya may ano, no? anong favorite color mo? White? Hirap na wala ata kaming white, weng. Yeah, okay na yung blue or yellow. Hindi. Dapat may choice ka. Ayan, teal. Yeah. Ha? Nice. Oh. Bigay mo na kaya no? Kay Boss Wen. Wow. Taga. Ayun, bibigay na sa akin ni Uncle Bob to. Oh, And at the same time, meron, no, kita nyo sa likuran niya, meron siyang, information. Ayan. So, dun po natin makikita, mga langgana, ito, legit na legit, syempre, dapat, Uncle Bob, yung may sign mo. Oh, sige. Ayun. Okay. Papapirmahan ko sa ito. Pipirmahan ko pa sa inyong lahat. Oo. Okay. And then, langga, ito yung yung actual na, sila yung, yung Yan gumagawa. gumagawa. Na mga artist na rin sila. Normally, we have at least 100 on the floor. 100. Oo. Wow. Kaya nga lang ito, they're doing clean up para before you transition to the next stage. Yeah. Okay? Oo. Pero laging may santo dito sa Pilipinas. Walang Oo. katapusang santo to. Well, marami. Bawat buwan may santo. Dito sa Pateros, guys, mga langga, so dito nyo pa masasaksihan ang madalas ng parada. May parada. Dito. Yung pintakasi. Mabigat. Magpapiesta, magmamayo, ganyan. Tapos dito, pag piyesta, nananapan ng balot. Okay. Nagpapagaw ng balot, ng mga produkto Ang mga dito. deboto dito sa Pateros. Yes. Oo. At kakaiba. At sa tulong ni Mayor, at sa tulong ng mga bata ko. Oo. Okay? Kaya naman, Welcome to our place. kaya naman ang santo dito is Santa Marta. Santa Marta. Oo. Okay. Ayun. So, Okay. ito yung workstation ng mga gumagawa. Ayun. Alright, for the invitation, ito kakausapin natin ang isang kasama ni Uncle Bob na si Sophia. Let's go, ma'am. Okay, so follow niyo po kami sa aming Facebook page, Likhang Pateros. At pwede din po kayo umorder online. Mag-message lang po sa aming page. Yun lang po. Ayun, maraming salamat. And Uncle Bob, yung mga gustong pumasyal dito, I'm sure mga taga-Pateros, ako, ngayon ko lang ito nalaman, may ganito eh. So sa mga hindi nakakaalam, ayun, invite natin sila personally dito. Yes, punta po kayo dito sa Atelier Vitismo Gallery. Pwede po kayo mag-tour and mag-picture taking dito po sa aming gallery po. And very soon po, i-reschedule na namin yung popular painting class workshop. Yes, no? workshop. Kasi a few months ago, nagkaroon kami ng maraming aplikante and we had to really fill in a lot of positions there. They were very successful. Kaya by popular demand, ibabalik namin yan very soon. Yung workshop, no? Workshop. At para sa mga interesado mag-workshop dyan, ayan, abangan nyo yung announcement nila sa social media Sa nila. social media. Yeah, kasi i-resume pa lang uli nila at bubuksan pa lang. Yeah. At the same time, yun, daily ba dito nag-open? What time? From 8 to 5 p.m. bukas naman po ang aming office and pwede naman po mag-tour sa aming gallery as long as magpaalam lang po sa kung sino mang in charge on Sa the floor. admin dito. Yeah, oo. Tsaka yung Monday workshop to, po, ano? workshop Monday to to Saturday. will be resumed very soon and normally it happens Saturday. Yes. We try to have a morning session and an afternoon session. Kami bahalang mag-provide ng mga paints at saka mga materials, brushes, saka pagtutulungan ni Mayor
pati snacks kasama, no? Walang gastos. Okay? Bigyan nyo lang kami ng panahon para mahilig kayo sa art. Naniniwala kasi kami na ang art is no stranger to all of us. Lahat tayo may kakayahan. Meron tayong kakayahan mag-appreciate ng beauty, ng order, ng kalinisan. Okay? May sistema tayong naturally inclined na sundan. Ang kagandahan parang araw na Naka-shine. oo. naka-shine. Oo. Ang kailangan nyo lang gawin is to appreciate it and bring it in. Kasi yung beauty is natural in all of us. Wow. Ito po si Uncle Bob. It was nice meeting you all. And sana mahilig kayo sa art. Ayun. Maraming salamat, Uncle Bob. Thank you so much. Thank you, Weng. Thank you, Weng. Maraming Thank you very salamat, ma'am. much. Ayun, Thank you mga very langga. much. Ayun, I hope na marami kayong napulot dito sa ating pagtutour dito sa may Pateros, sa may Betissimo. Yan, Art Gallery. So, malapit lang to sa may Ragas, tapat lang siya ng Dali. So, kung sa lahat ng mga gusto mag-tour, mga taga-Pateros dyan is open sila Monday to Saturday from 8 a.m. onwards yan. So, at kung naman, mga anak nyo, gusto nyo, or kayo mismo, gusto nyo is mag-paint or mag-artist, abangan nyo yung announcement nila for their workshop sa kanilang social media. Alright, this is Uncle Weng. Yan, kasama kanina si Uncle Bob. Maraming salamat from Weng and Jing TV. So, ayun, this is our vlog and bye for now.